Kasi alam nyo, si Saldico, matagal na nahimik. Pero ngayon, nagsalita ng muli. Ayan, pakinggan po natin. Number two, in the case of Congressman Saldico, yes, he is willing to be a witness. Kung hindi man siya napayagan sa Blue Ribbon Committee na mag-Zoom, and we have done that, alam niyo ho yan, under suspended rules, pinapayagan natin yan, kung magagawa ito sa impeachment at naniniwala silang dapat malaman ang katotohanan, at syempre, bigyan din ng pagkakataon ng presidente na sumagot dito sa mga charges na nandito, Saldico is willing to testify on our behalf. Yun. Patay. Ay, papatayin nyo talaga si Bongbong Marcos, ha? Papatayin nyo talaga. Kagagaling lang sa sakit, ha? Kalalabas lang ng ospital. Tapos ganito ang magiging balita. Si Saldico magte-testify. Pag natuloy itong impeachment, malaking bagay yan. Mati talaga si Bongbong. Kaya nga, alam nyo, dapat matagal na itong ginawa eh. Nagkaloko-loko na lang. Dahil pumasok si Tito Soto, tapos ipinalit yung kanyang kumare na si Lacson. Ayun, nawala na. Pero ang tinuturo talaga dyan yung tambaluslos, tsaka yung presidente. Ngayon, magte-testify sa impeachment. Pero teka muna, ha? Meron tayong narinig from a reliable person. Bubwit sa bubwit natin. Ha? Naku, meron na naman. Sige, mamaya konti pag-usapan natin yan. Doon sa graft and corruption issue at sa lahat na nalalaman niyang bigayan ng pera, maging yung pag-aayos ng budget, hindi ang program allocation. Kung kay Saldico, was he voluntarily offered being the state witness, o kayo po ay nagkumbinsi sa kanya mag-state witness? Nung malaman ni Saldico na mag-file ng impeachment complaint at lalo't malaman niya na binlock, he is willing to testify to enhance the impeachment complaint we have filed. Ayun. Teka muna. Mukhang nakakausap ni Defensor o nung abogado si Saldico dahil hindi mahanap-hanap. Napakalinis nating mga sekretary na Rimulya Brothers na walang anak na adik. Bakit may ganon? Pambihira. Ito mga Rimulya Brothers, wala yan. Malilinis yan. Walang kinalaman sa gambling yan, sa pogo at sa droga. Pero hindi nila mahanap-hanap si Saldico. Pero ito, nung nalaman may impeachment, hinarang yung impeachment, gusto nang mag-testify. Tapos, so ibig sabihin, baka nakakausap nga ni Defensor. Nako, talagang haatakihin si Bongbong Marcos niyan. Ang sabi niya, noon nga sa Senate, gusto na niya sa Blue Ribbon Committee. Hindi siya pinayagan. Inaasahan niya at inaasahan namin na dito sa impeachment complaint, ay papayagan siya mag-testify. Yun, pati si dadatnan sa inyo dadatnan si Pinky Lacson yan, di ba? Gusto nga niya Ito hindi ko maintindihan kay Ping Lacson. Lagi niyang sinasabi na pagka papunta ron ang ebidensya, dapat doon ang iimbestigahan. Ito si Ping Lacson kontra naman ng kontra. Gusto niya mag-testify, hindi naman pinayagan. Hindi naman natin alam kung talagang sino hindi pumayag dyan, si Tito Soto o si Pinky, pero parehas naman silang kontra sa mga ganyan. Ayaw nila mag-testify. Gusto nila naka-oath, di ba? Nag-take ng oath. Yung iba naman hindi nagtitake ng oath, pinapayagan namang mag-testify. Pero itong matindi niyan. Wala kayong awa kay Bongbong Marcos. Kalalabas lang ng ospital. Gaganyanin nyo na. Ganyan pa ang balita. Pero alam nyo, may balita tayo, ha? Ito daw si Bongbong Marcos. Di umano. Parang isinugod na naman sa ospital. Kakagaling lang doon. Binalik na naman. Di umano. Yan ay sabi nung Butwit. Labas-pasok na daw. Siguro masakit nga. Pero antay-antay. Kaya nga alam nyo, dapat ito standby tayo. Hindi naman natin sinasabing may mangyari sana kay Bongbong Marcos. Pero BP Sara, huwag kang maglalayo. Huwag kang punta ng punta sa dahig. Huwag kang alis ng bansa. Lalo't nagagaganyan na. Kasi that is very crucial. Kasi hindi naman natin ayaw natin may mangyari sana, ligtas ang
ang presidente. Pero kung sakali, baka magkagulo, dapat meron nagtitake agad ng oath. Agad-agad. Baka mamaya biglang mag-take ng oath si Torre. Hindi natin alam. O baka mamaya mag-take ng oath si si Boying. Malay natin. Pwede yan. According to my jurisdiction, bend the law. The ombudsman can take the oath and be the next president. Hindi natin alam. Everything is possible in this government. Diba? Yung bawal nga, nangyayari. Isipin mo dati, ang corruption, kumakat lang yung mga congressman ng 10%. Ngayon, 100% ghost project Walang proyekto pero may pondo. Ganyan kalupit. Matindi talaga ito. But kidding aside, dapat andito si VP Sara. Critical to. Hindi naman nahahamin yung mga yan ng katotohanan, ng totoong kalalagayan ni Bongbong Marcos. So, lalo't ganito, sunod-sunod yan. Hindi na nila talaga mapipigilan to. Sabog na sabog. Kumbagat sa baho, ito'y talagang sobrang baho na. Parang itinapo mo yung basura ng buong Maynila sa isang kwarto. Mangangamoy at mangangamoy, hindi na kayang itago. So, dapat, sooner or later, victory is at hand. Mike, Yeah, go ahead. can Tina. you give us details on your communications with Zaldico? Did he call you? Did you call him? What was the purpose of the call? Etc. At the proper time, I will divulge. Pero ang primary sa akin is that he is willing to testify before the committee when asked. Kasi very critical yung kanya As pointed out by Attorney Topacio and all the lawyers here, personal knowledge yung kanya. Nag-deliver siya nung sa 25 billion, nag-deliver siya sa Tamarind nung 800 and 200 million. Hindi, iba pa yun. Iba pa yung kay Yusek Bernardo at yung mga deliveries ng pera. So, at the proper time, Tina, magsasalita ako dyan, I will divulge it. Of course, alam kong critical na malaman sino ba lumapit, sino ba nagsalita, at ano yung kanyang interest to present. But what is important here, I think more importantly, is that Zaldico is very critical. Sabi nga ni Harold, isang sindikato to na may nagsalita na at nagtuturo. Importanteng malaman natin ang katotohanan dito. Kung walang alam si Presidente, sinasabi niya hindi siya tumatanggap, tingnan natin, ipaliwanag niya. Pero Zaldico is very clear about it and very direct on the bribery at yung pagbibigay niya ng delivery ng pera kay Pangulong Bongbong Marcos. Yun, matindi. So ang issue dito, tinanong siya, sinong lumapit? Sinong kumukonta kay Zaldico? Hindi mo na sinabi nitong si Mike Defensor. Ang para sa kanya, hindi yun ang importante. Ang importante, sindikato ito. Maikukumpara yung nakawan sa Ghost Projects as sindikato. So magkakasama yung mga yan. Sabi nga ni Lebiste, 5 sekretary involved. May 2 nang natanggal. Ang total niyan, 7. 5 meron pa nakaupo hanggang ngayon. Ganyan po kalupit yan. Kaya sindikato yan. At kaya, very convincing, kahit korte tatanggapin ang mga salaysay ni Zaldico because he is one of the syndicate. Membro po siya ng sindikato na yan. At siya mismo ang nagdi-deliver. Hindi yung narinig ko kay ganito, Hindi, siya mismo nagdi-deliver kay Tambaloslos at kay Presidente. Kaya nga sinasabi, walang kasalanan si Presidente. Di, harapin nyo. Sagutin ninyo. Si Tambaloslos sinasabi niya, hindi siya kukuha ng pera ng taong bayan kahit ni isang kusing hindi siya kukuha. Di patunayan nyo, di ba? Wag si Lacson ng sagot. Ang problema natin dito, si Presidente tsaka si Tambaloslos, tahimik. Tapos si Lacson ng salita. Hindi naman siya ang tinatanong. Harapin nila. Clarification lang. Saan siya magte-testify? Blue Ribbon? Or sa impeachment sa House Committee on Justice? Sa impeachment committee. Hindi nga papatay. Blue ribbon o sa impeachment, hindi yan. Imposible. Imposible po na pagsasalitain yan sa impeachment. Lalo't lalo na Ping Lacson at si Sena ang hari dyan, Tito Soto. Pero, may good news ako. Mamaya, pag-usapan natin yan. Dito muna tayo. Tina, once inallow nila to and we are given a chance to consolidate and to have the witnesses, Zaldico will be one of our major witness. Add ko lang bakit si Zaldico is the best witness sa kickbacks issue ng aming complaint. He is a co-conspirator and under the rules of evidence, a co-conspirator can be presented as a witness. Kaya hindi nila pwedeng sabihin walang alam si Zaldico. Siya ang may alam. And besides, he is the former chair of the Appropriations Committee of the House of Diba? Chair of Appropriation.
ay siya nag-allocate ng pera. Alam niya yan. Ha? Kung bagat ganito yan, Bongbong Marcos, baka hindi napapaliwanag ng abogado mo sa'yo. Papaliwanag ko sa maiksian lang. Kung bagat sa droga, sabay-sabay kayong nagdodroga sa isang kwarto. Halimbawa lang yan, wala tayong pinagbibintangan. So habang nagdodroga kayo, sabay-sabay din kayo nag-o-orgy. Halimbawa lang yan. At habang kayo'y nag-o-orgy, kinabukasan, sabay-sabay kayo nagbebenta ng droga. So ibig sabihin sa inyo binabagsak. Example lang. Ibig sabihin party siya niyan. Nakikita niya. Kayo-kayo naggaganon. Kayo-kayo nag-o-orgy. Credible siya. Tama o tama-tama? May tama ka. May tatamaan talaga kayo sama-sama sa kwarto. O, di ba? So reliable si Saldico. Pero tingnan natin kasi parang biglang nawala eh. Puntahan muna natin yung impeachment. Sana ito ay matuloy.